Good morning po sa ating lahat. We praise and thank the Lord na sa kabila po ng masamang panahon natin ngayon, narito po tayo, patuloy na nananambahan sa ating Panginoon. And this time, tayo po ay sama-sama na mag-aaral ng salita ng Diyos at sa ating tema patungkol po sa the attributes of God. Dito po sa ating passage mula po sa Matthew chapter 10 sa verses 29 to 31. Ang bahagi po na ito ay patungkol po sa attribute ng ating Panginoon, yung kanyang pagiging omniscience o yung kanyang attributes na the omniscience of God. So, babasahin ko po sa inyo yung verses 28 o 29 to 31 at pakisundan nyo na lang po ako sa inyong mga Bible dito po sa Matthew chapter 10. Matthew chapter 10 verses 29 to 31. Are not two sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will? But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear. Do not fear, therefore. You are of more value than many sparrows. May the Lord bless the reading of His Word. Before we continue, let us ask the Lord in prayer to guide us and help us to understand His Word as we study the Word of God. Let us pray. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na kalayaan na meron po kami, Panginoon, upang makapag-aral ng mga salita, O Diyos. Help us once again, O Lord, to realize that the freedom we have is being deprived, Panginoon, doon po sa mga kapatiran namin sa ibang lugar, Panginoon. Kung kaya to, Diyos, sa kalayaan na meron po kami, Panginoon, tulungan po kami na amin itong samantalahin sa magitan ng aming pong pagbibigay, ng aming buong atensyon, ng aming buong puso, Panginoon, sa pakikinig at pag-aaral ng mga salita, O Diyos. And we ask the Holy Spirit to guide us and open our hearts and minds, Panginoon, upang amin pong matanggap ang pagpapalang spiritual mula sa mensahe ng mga salita na iyo pong hinanda para sa amin sa umagang ito, Panginoon. Sa ipo namin ipinagkakatiwala ang oras na ito at ito po ang aming samo at panalangin kasama po ang mga pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. So our message this morning from this passage is about God knows. So ito po yung title ng ating mensahe sa umagang ito in relation to that topic this Sunday about the omniscience of God. And in this passage, makita po natin dito yung attribute na ito ng ating Panginoon. And in Psalm chapter 73 verse 11, the psalmist says here, and they say, how does God know? And is there knowledge in the Most High? So from this verse, we can see how important to be reminded about the omniscience of God. Dahil ang mga hindi mananampalataya sa ating Panginoon Kristo, they are thinking that God does not know what they are doing. So kung atin pong titingnan yung context ng Psalm chapter 73 verse 11, ito po yung panalangin ni Asaph na kung saan siya po ay nagkaroon ng pagkainggit sa mga tao dito sa sanlibutan. Na kung sino pa yung mga masasama, sila pa yung yumayaman. At ang kanilang kayamanan na ito
ay nagdala sa kanila upang maging mapagmataas sa magitan ng kanilang pag-iisip. Nasabi diyan sa verse 11, how does God know? Is there knowledge in the Most High? Alam ba ng kataas-taasan yung nangyayari, yung ginagawa ng mga tao na ito, yung ginagawa nila na kasamaan? Sometimes, ito din po yung kaisipan ng iba pang mga mananampalataya sa magitan ng kanila pong patuloy na paggawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng ating Panginoon. Every time na hindi po naayon sa kalooban ng Panginoon ang ating ipinamumuhay at ginagawa, we are saying to God, just like this people na binanggit po ni Asaph sa Psalm chapter 73, how does God know? Is there knowledge in the Most High? So, unconsciously, parang yun po ang sinasabi natin every time na hindi po natin sinusunod ang kalooban ng ating Panginoon. But then, once again, this morning, allow the Holy Spirit to convict us and the Word of God to remind us that our God knows everything. Nalalaman niya ang lahat. At ang katangian na ito ng Diyos ay yung kanyang pagiging maalam sa lahat. Omniscience, the all-knowing God. At meron po tayong napakaganda pong mga katotohanan mula po sa ating passage sa titingnan dito. As we study this morning about God knows, there are three very important truths na atin pong dapat pansinin dito in relation to the omniscience of God. So una, ito po yung God's perception. So in verse 29, ang sabi po dyan, are not two sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will. So dito makita po natin yung bahagi ng pagiging maalam ng ating Diyos. Yung kanyang perception. God perceived what happening to His people, to His children. That even mention here yung napakaliit na mga nilalang ng ating Panginoon. At ito po yung sparrows. So gaya po ng binanggit dyan ng ating Panginoon sa verse 29, yung pagiging maliit ng mga ibon po na ito, it is being sold for a copper, for 2 sparrows. So sa dalawang sparrow, ay isa lang pong copper coin ang halaga. Ito po ay pagpapakita ng pagiging napakaliit na creature o nilalang ang mga ibon po na ito. But then, ano po ang sabi ng ating Panginoon dyan? Are not 2 sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will. So dito po ay merong dalawang principles tayong matututunan. So una, if God is concerned with the smallest, most common creatures, His attention is on a much grander scale than we can imagine. Kung ang Diyos ay merong malasakit sa mga pinakamaliliit na kanyang nilikha, at ang sabi diyan ng ating Panginoon sa panahon ng mga naunang mga alagad, ang mga ibon na ito ay naipagbibili ng 2 sa isang copper coin. Ganyan po
liit ang mga nilalang na ito, but then, ang sabi po dyan, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will. And then the second principle na ating pumatunan dito, God's sovereignty is over all creation in His deep concern for the details of life. Even the smallest creature, ang sabi rito ng ating Panginoon, none of them falls to the ground apart from the Father's will. Hindi po pinapahintulutan ng Diyos na mapahamak ang mga ibon na ito, ang napakaliliit na mga ibon na ito, na halos walang halaga sa panahon ng ating Panginoon. Ngunit ang Diyos, naroroon ang kanyang pagkalinga sa mga nilalang po na ito. So therefore, how much more pagdating po sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Diyos na kagaya po natin. Kaya sabi po ni John MacArthur sa kanyang study Bible, sa kanya pong commentary sa verse po nito, sa verse 29, sabi niya, not merely without His knowledge, Jesus was teaching that God providentially controls the timing and circumstances of such insignificant events as the death of a sparrow. Even the death of sparrow, nandun po yung paningin ng ating Panginoon. Andun po yung kaalaman ng ating Panginoon. Even the number of hairs on our heads is controlled by His sovereign will. In other words, divine providence governs even the smallest details in even the most mundane matters. These are very powerful affirmation of the sovereignty of God. So, the reminders from this verse 29, for us this morning, we have a sovereign God, and part of the sovereignty of God, He is omniscient. He is all-knowing. Kaya kung tayo po ay nag-iisip, kung minsan, na parang hindi nalalaman ng Diyos ang pinagdadaanan natin ng mga paghihirap, then, let us be reminded once again this morning that we have a God who is sovereign, and part of His sovereignty, He is all-knowing. Kanya pong nalalaman kung ano ang iyong pinagdadaanan, kung ano po ang nagaganap sa iyong buhay. Then the second truth that we are going to study is about God's precision. So sa verse 30, sabi diyan, but the very hairs of your head are all numbered. Are all numbered. Sometimes, atin pong na-overlook yung mahalagang katotohanan na yan kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia. But then, it speaks on how God is so precise pagdating po doon sa kanyang pagiging omniscient. Nasabi dyan, kahit yung bilang ng ating mga buhok, kahit tayo po mismo, hindi natin alam kung gaano kadami ang ating buhok, kahit magpakalbo pa tayo Diba? Yung mga pinagdaanan ng ginupit na buhok ay hindi pa rin natin kayang mabilang. But then, of course, our Lord God is far, far sovereign from us. So siya po ay dihamak na mas mataas at yung kanya pong kaalaman ay mas malalim kaysa sa ating kaalaman. At yung pagiging omniscient ng ating Panginoon
Nagaya po ng binanggit niya dyan sa verse 30, even our hairs are being numbered. Alam ng ating Panginoon ang bilang ng ating mga buhok. Just imagine mga kapatid, hindi lamang sa isang mananampalataya na buhok. So mabibilang ba natin ang population ng mga believers sa buong mundo? At ang bawat buhok ng mga mananampalataya na yon. At hindi lamang ng mga mananampalataya, ng lahat ng mga tao ay bilang ng Diyos. So, let's have a moment to sink in yung yung katotohanan na yun. Madalas ay inaano natin ino-overlook natin. Pero kung atin pong marirealize kung gaano po kadakila ang katotohanan po na ito. Just imagine, ang lahat ng ating buhok ay bilang ng ating Panginoon. At di lamang sa atin, sa isang tao, sa isang mananampalataya, kundi sa bawat nilikha ng Diyos, sa lahat ng mga tao, nalalaman ng Diyos ang bilang ng ating buhok. That how our God so precise in His omniscience, sa Kanya pong pagiging maalam. So dito po ay may dalawang principles tayong matutunan. Una, God knows every part of our lives with His perfect and intimate knowledge of each of us. Kaya sabi po ng Psalm chapter 147 verse 5, great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite. That's why God knows every part of our lives with His perfect and intimate knowledge of each of us, sa bawat isa po sa atin. Because according to the psalmist in Psalm chapter 147 verse 5, His understanding is infinite. Wala pong hangganan ang kanyang pong kaalaman. And then the second principle na tinuturo po sa atin dito ng pagiging precise, ng pagiging omniscience ng ating Panginoon, God's omniscience and a personal knowledge of us is more detailed than we can even comprehend. Tayo mismo na may katawan, minsan may mga sinasabi ang ibang mga tao, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Minsan tayo mismo hindi natin maintindihan ang sarili natin. But then, sa ating pong Panginoon, ay Kanya pong kilala ang ating pong mga pagkatao, ang bawat isa sa atin. God's omniscience and personal knowledge of us is more detailed than we can even comprehend. Kaya sabi po ng ating Panginoon sa Luke chapter 21 verse 18, but not a hair of your head shall be lost. Diba, maalala po natin si Shadrach, Meshach, at Abednego sa Book of Daniel, na nung sila po ay hindi sumunod doon sa utos ni King Nebuchadnezzar, na kapag tumunog ang mga instruments, ang lahat ng naroroon na mga tao sa Babylonia ay magsisiluhod bilang pagsamba doon sa imahe na ginawa ni King Nebuchadnezzar. But then, the three friends of Daniel did not bow down. Hindi po sila sumamba sa imahe na yon. And so, gaya po ng kautusan, ay mayroong kaparusahan doon sa hindi po susunod. Ano po yung parusa sa tatlong kaibigan ni Daniel? Sila ay itinapon sa lumalagablab na hornohan.
At sa tindi po ng init ng hornohan na yon, yung nagdala sa kanila, nag-escort sa kanila para itapon doon sa hornohan na yon ay namatay. Subalit, sila Shadrach, Meshach at Abednego ay nakita ng mga tao na nanatiling nakatayo at mayroong isa pang kasama. At nung nakita nila na hindi namatay ang tatlo, ay kanilang tinawag at pinalabas doon sa hornuhan. And according doon po sa, sa passage, dito po sa Daniel chapter 3, sabi po rito sa verse 26, Then Nebuchadnezzar went near the mouth of the burning fiery furnace and spoke, saying, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come here. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came from the midst of the fire, and the satrap, administrators, governors, and kings, counselors gathered together, and they saw these men on whose bodies the fire had no power. The fire had no power. The hair of their head was not singed, nor were their garments affected. And the smell of fire was not on them. Kahit isang buhok po nila ay hindi po nasunog. So sa Old Testament ay sinampulan na po tayo ng Panginoon kung gaano katotoo ang pagiging sovereign ng ating Panginoon, ang kanyang pagiging maalam sa lahat, at yung katotohanan ng kanyang mga salita na gaya ng binanggit sa Luke chapter 21 verse 18, Not a hair of your head shall be lost. At yun po ang na-experience doon pa lamang sa Old Testament ng mga mananampalataya sa ating Panginoon na sila Shadrach, Meshach at Abednego. So, we can see the precision of God's omniscience in His sovereignty. Then, the third and last truth na atin po ditong titingnan mga kapatid is about God's provision. So in verse 31, sabi po rito, Do not fear, therefore, you are more value than many sparrows. Here we can see the provision of God to His people. Kung atin pong papansinin dito ang context, kaya sinabi po ito ng ating Panginoon sa mga alagad po na ito, dahil kung aatras po tayo doon sa verse 16, sila po ay inutusan ng ating Panginoon, na sabi diyan, Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore, be wise as serpents and harmless as doves. So sila po ay haharap sa panganib. At ang panganib na kanilang haharapin ay bunga ng kanila pong pagsunod sa utos ng ating Panginoon na sila po ay humayo. Unlike the dangers na hinaharap ngayon ng mga mananampalataya. Sometimes, ang uri po ng panganib, ng kapahamakan na naghihintay sa mga mananampalataya ngayon ay bunga rin ng kanilang pagiging pabaya sa kanila pong pananampalataya sa ating Panginoon. But then, these believers, makita po natin, yung background ng sinabi na ito ng Panginoon,
yung encouragement ng ating Panginoon dyan sa verse 30, nasabi ng ating Panginoon, but the very, or do not fear, therefore, you are more value than many sparrows, is because of their obedience to the command of the Lord, na sila po ay humayo. At dito po sa provision na ito ng ating Panginoon, we have again two principles na matutunan dito po sa verse 30. So una, our worth is not defined by what the world or even we ourselves think. It is defined by the fact that we are created in Him, in His image, and are far more valuable to Him than any sparrows. That's why even in our disobedience of the Lord, na kung ikukumpara po sa panganib na nahaharapin ng mga mananampalataya na ito, nakakalungkot mang sabihin, ang mga uri ng mga panganib ng ibang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon ay dala na rin ng sarili nilang kapababayaan sa kanilang spiritual life, sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. But then, still, we can be assured that our God remains faithful to us. Why? Because He created us in His own image. Mas more nang tayo po ay nanampalataya sa Kanyang bugtong na anak, sa ating Panginoong Kristo, we bear the image of the Lord by being His disciples, bilang mga alagad ng ating Panginoon. And so, we can be assured that this promise of the Lord, this provision of the Lord, remains in us. Again, sabi dyan ng ating Panginoon sa mga alagad na ito, do not fear, therefore, you are more value than many sparrows. And the second principle na ating matutunan po dito, so this reveals God's immense love for us in a direct link between His care for creation and His immense care for us. Yung Kanya pong malasakit sa Kanya pong mga nilikha at sa atin po na Kanyang mga alagad o mga mananampalataya at mga anak ng Diyos. So nilikha doon sa ginamit po dito ng ating Panginoon na na halimbawa yung sparrow. And so ang sinasabi dito ng Panginoon sa mga alagad, kung ang mga maliliit na mga nilikha na ito ay hindi ko pinabayaan na hindi sila mapapahamak ng hindi ko nalalaman, how much more you, my disciples. So, yun po ang sinasabi ng ating Panginoon sa mga alagad na ito. Kaya sabi din po ng Matthew chapter 6 verse 8, therefore, because of these brothers and sisters in the Lord, do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Sa pagiging omniscient ng ating Panginoon, sa mga panahon na tayo po ay nakakalimot, na meron tayong Diyos na nakakaalam ng ating mga pangangailangan, then let us be reminded once again, in the omniscience of God, ang sabi po rito, sa Matthew chapter 6 verse 8, your Father knows the things you have need before you ask Him. Alam na ng Diyos ang inyong pangangailangan bago pa man tayo humingi sa Kanya. That's how omniscient our God. Then in Philippians chapter 4 verse 19, sabi din po dito, and my God shall supply all your need
according to His riches in glory by Christ Jesus. So mga kapatid sa Panginoon, ano ba ang mga bumabagabag sa iyo sa mga panahon na ito? Ano ba ang mga pagsubok sa buhay ang iyong pinagdadaanan na kung saan dumarating po tayo sa punto na dahil po sa mga problema na yon, sa mga pagsubok na yon, ay nakakalimutan po natin kung anong Diyos meron po tayo. And so, ano man po ang mga pinagdadaanan natin, at maaring sa mga panahon na ito, ay naiisip natin na parang hindi nalalaman ng Diyos kung ano ang pinagdadaanan natin, then let us be reminded of what God we have, kung anong Diyos ang meron po tayo. And let us be reminded once again, brothers and sisters in the Lord our God is omniscient. Ang Diyos po natin, ang Panginoong Diyos po natin, ay Diyos na maalam sa lahat. In conclusion, we are to live with confidence, not fear. When we are afraid of people or circumstances, we are to remember how deeply and completely God sees and cares for us. Our God is omniscient, and together with His omniscience, He is God of love. He cares for us. These are the attributes of our God. Let us always remember, let us bear in our minds, especially in the midst of our trials, of our afflictions, that we have a God who is omniscient, who knows everything, what is happening to His children. Again, the Lord says here, are not two sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will. Every hairs of yours are numbered. So do not fear, therefore. You are more value than many sparrows. We are more value than many sparrows. God knows everything in our life, our needs, our trials, our problems, and all of this, God will provide, God will attain all our needs. Sasaklulo po ang ating Panginoon sa atin, because together with the omniscience of God, He is a loving God. Siya po ay Diyos na maibigin. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat. May we once again, O Lord, are refreshed, Panginoon, sa mga katangian mo na aming madalas na nakakalimutan, Panginoon. And this morning, we are being reminded of one of the amazing attributes that you have, and that is being omniscient of our God. Panginoon, tulungan po kami na amin pong maalala sa mga panahon po, Panginoon, na nakakalimutan po namin dahil sa mga problema, dahil sa mga pagsubok sa buhay na aming naranasan, Panginoon, na meron kaming Diyos na nakakaalam ng lahat. Help us, O Lord, to cling and to hold on to this truth nang sa ganun, Panginoon, ito po ay maging kalakasan po namin, Panginoon,
maging pag-asa po namin, Panginoon. At kami po ay patuloy na magiging mga mapagtagumpay na mga mananampalataya na nagpapatuloy sa amin pong pagsamba sa iyo, sa amin pong paglilingkod sa iyo pong mga gawain, Panginoon, sapagkat meron kaming Diyos na nakakaalam ng amin pong mga nararanasan at pinagdadaanan ng mga pagsubok sa buhay. Kami po ay hindi nag-iisa. Kami po, Panginoon, ay hindi nakakalimutan higit sa lahat ng aming Diyos na maalam sa lahat. Salamat po sa mga paalala mo na ito sa aming Panginoon. And you may bless this reminders, O Lord, na sa amin pong patuloy na paglilingkod sa Panginoon at sa mga mararanasan po namin ng mga discouragement, Panginoon, ay maging kasalakasan namin muli, Panginoon, ang katotohanan na ito, na nariyan ka, Panginoon, nakakita ng nangyayari o nagaganap sa aming buhay, at dahil po dito, Panginoon, makakaasa po kami, O Diyos, na nalalaman mo, Panginoon, ang aming pangangailangan. At ikaw, Panginoon, ay maaasahan po namin na sasaklolo sa aming pangangailangan, Panginoon, sa iyo pong pagiging maalam sa lahat, Panginoon, na nakikita mo po ang aming kalagayan, Panginoon, at dahil po dito, ay makakaasa po kami, Panginoon, na kami ay mayroong aasahan na sasaklolo dahil ang Diyos na aming pinanampalatayanan ay nakakakita sa amin. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen.